Million fans around the world! Wala ngayon, pinapalaya na kita. Ano ba mag-iisip niyan? My answer. She may not like how I answer. Saka hindi kami nakatape. Your Honor, hindi ko alam. Naka-live kami. Tawagin sa akin, nahihirapan na ako sa show na to. Okay. So, welcome guys, talaga no? na opening mo. Okay, so welcome guys, no? Sa ang paborito kong podcast. And yun, guest natin para sa episode na to, Team Paragon. And they also represent, tama ba? Phoenix Fuel Masters. Tama na. Fuel Masters, di ba? Oo. Okay. And before tayo mag-start, no, ipa-plug ko lang ito. JC from JC House of Franchise, guys. Okay, organic barley yan, guys, ha? Ito, yung barley, ako nung simula dito sa barley, guys, ha? Especially sa Boss Pat, kailangan mo to kasi healthy to eh. Healthy stuff to. And ang maganda dito, hindi mapait kasi meron siyang stevia. Okay, ayan nakalagay, stevia, which is a natural sweetener yan. Natural sweetener. Okay? So, mas better ang stevia kaysa sugar. So, hindi, siya, guilt-free. Guilt-free siya. So, kung nag-diet ka, takot ka sa asukal, papapayat ka, okay? Very good to. Very good tong organic barley by JC House of Franchise. Okay? And also, kung gusto niyo mag-basketball, gusto niyo pagaling mag-basketball, mid-range basketball, yan lang, PM nyo kung gusto niyo magpa-enroll. And yun, simulan na natin guys, no? Okay? Ang paborito kong podcast na again, Team Paragon. Introduce niyo muna. Okay? Introduce niyo muna yung sarili niyo. Ikaw, simulan mo na, Kuya Jiro. Ako nga pala si Luis Velasco, Jean ko, kaya Jero, Pospor. Post 4. Okay. Next. Rogie, ikaw. Ako nga pala si Rogie Sumayang, post 3 ng Paragon. Okay. And lastly, Miss Jory. I'm Jessa Duray, the software for the Phoenix. Okay. And ikaw, Boss Pat, anong po? Ako nga pala si Boss Pat. Turbo enjoyer lang ako. Turbo enjoyer. Ano yung turbo enjoyer? Ano yun? Ano yun, parang mabilis. Basta mabilis magpera, mabilis mag-XP. So, Okay. pinag-usapan na yan. Ano ba ibig sabihin ng post? Ano yung post? Position yan, di ba? Position. Oh. So pag sinabing post 4, kung simulan natin post 1, ano ibig sabihin pag post 1? Yun Carry yung yun. Carry. safe lane siya. Position Yung yun. carry. Yun ba yung core? Yung late game, kumbaga. Okay. Pag post 2, Nakapag Dota 1 ka naman, no? ano na? Nakapag Dota 1 ka naman. Napag Dota 1 ako, yung tipong, alam mo yun, double vanguard, double passer, mga ganun. Mga ganun. Mga Yung Draw Ranger. mag-aaral. Kilala mo naman sa Draw Ranger. Yan, mga ganyan. Draw Ranger, yan. Yun Sila yung post. Cardet. Okay. Okay. Pag post 2, ano ibig sabihin pag post 2? Yun yung Mid mid yun. lane. Mid yun na, di ba? Mid lane yun. Mid lane. Pag post 3, Yun yung out lane. Yung Yan papapit si Rogie, di ba? okay. papapit sa lane. Post 4, ano yung post 4? Ayun, support. Support yan. Ano ba yun eh? Post 4. Si Joray, if ever game ka, anong position mo na? Normally, position 4 and 5. Support. Ano yung 5? Ano yung post 5? Support din yan. Support. Ayan. 4 tsaka Yung 5. 5 kasi, support din siya, pero mag-stay lang siya sa lane. Yung 4 kasi, naikot siya sa mapa. Nagro-roam. Nagro-roam siya, nagro-roam. Alam ko yan.
Para mag sila Rylai, ganun. Crystal Maiden. Pwede. Yan, di ba? Alam ko yan eh. Ako nagturo dyan kay Kyojiro mag-Dota. Ako nagturo dyan. Dota 1. Pag yung Dota 2. Anong pinagkaiba ng Dota 1 tsaka Dota 2? Except dun sa graphics. Mas pinadali ata kasi medyo lag din sa Dota 1, di ba? Parang nahinto-hinto. Kapag Dota 1 ba kayo tatlo? Hindi na kapag Dota 1 ba sa inyo dito? Hindi, sino tatlo? Faster lang ulit sa Dota 1, ha? Dumaan naman yata lahat sa Dota 1. Dota 1. Hmm. Siguro, So- masasabi kong difference, malaking difference ng Dota 1 tsaka sa Dota 2 is yung exposure. Kasi maraming, kumbaga, tayo dito, lahat siguro nakapag Dota 1, pero maraming hindi yata nakapag Dota 1, especially sa generation ngayon. So, mas malaki yung scene sa Dota 2, mas exposed siya. So, mas famous ganun. So, ayan, anyway, mga esports, di ba? So, parang, kumbaga, may iba ginagawa ng pangkabuhayan ng Dota 2. Yun yung So, pinakamagandang difference. So ito, I guess question to sa inyong tatlo. Ano yung origins nitong team nyo, Team Paragon? And ano ba yung Paragon? Ano ba ibig sabihin yan? Paragon. Saan nanggaling yung pangalan na yan? Yung Paragon, galing yun sa sa may player kasi kaming bata. Parang siya yung nag-isip ng Paragon eh. Parang gusto, hindi ko alam, nakalimutan ko nung sinabi niya kung bakit Paragon yung gusto niya. Pero siya yung nag-suggest na Paragon. Ano to? Set of friends kayo? Like, lagi na kayo naglalaro? Ganun. Matagal na kami naglalaro. Madami kami sa Paragon. Okay. So, ano ito? Yung guild mismo sa Dota? Ganun. Sa Parang game. gano'n. Okay. Bali parang may GC kami. Ganun. Oo, Ganun na ganun. pwedeng kung sinong pre sa tournament yan, siya pwede. Kung sino pwede. Parang gano'n. Ilan kayo in total doon sa guild? 15 to 20? 15 to 20. Ang dami rin pala. Di ba may rank din doon sa guild? Yung guild nyo mismo may rank. Ay, yung lang, kagagawa lang. Nakagawa lang. Okay. Kasi palipat-lipat. Pero solid na kayo doon, like yung 15 to 20, solid na kayo doon, or like mayroong core members. Oo. Nakagawa naman kami ng 2 teams to join different tournaments. Okay. So sino nagde-decide kung sino yung maglalaro sa specific tournament? For example, ito sa PBA Esports, sino nag-decide na kayong 6 yung maglalaro dito o yung pinasok sa lineup? Isa PBA yata yung kasi nag-champion kami sa sa NDC kami 5 kaya tinry namin. Kami 5 nag-champion kami sa NDC. Ano lang naman yun? Average tournament. Kaya tinry namin. Mag-qualifier. So parang gano'n na kayo katagal sumasali sa ganyan sa mga tournament sa Dota 2? Ito since si Luis kasama ko. As kayo na mismo. Ang team. Oo. Bago lang. This year, di ba? This year lang This po. year lang. 3 months? Okay. Okay. Pero before noon, prior pa, naglalaro-laro na kayo. Ito si Luis, matagal ko nakasama to. 2020 pa ata ito si Luis. 2020 lang. Tagal na pala. Sa rank game lang nakilala. Rank game. So, maranan yung rank nyo in-game. Isa-isa. Si Kyojiro muna. Immortal. MMR ko ngayon nasa 6-3. 6-3 MMR. Ikaw naman. Mataas ba yan? Mataas ba yan? Mataas na yun. Akin para sa akin Kasi hera. Ano ba ang mo? Sa'yo, boss, ano ba ang mo? Para magkaroon ako ng standard. Mga idea. Ano yung MM? Ano yung sa'yo? Sa'yo, boss? Wala, herald lang ako. Unrank nga lang ako eh. Yung pinakamababa, bali. Yung pinakamababa. Yung mga classic C player. Yung mga support na bigla-bigla nagiging carry. Yan. Toxic gamer ako eh. Yan. So yun, ako yung pinakamababa. Yan. Tapos sunod doon, Guardian.
Guardian, tama, di ba? Guardian. Ako Crusader. Hmm. Guardian, Yeah, tapos Geralt Crusader. Guardian. Tapos Crusader. Tapos di ko na alam yung sunod. Hanggang Crusader lang ako. Archon. Tapos Legend. Legend. Asian. Ancient. Tapos yan na, sila na. No? Divine. Ay, may Kasi Divine kapal. pa. May Divine. Tapos Immortal na. Tapos, I think sige, to give reference, the average player sa Dota is around 2K to 3K. That's the average MMR. ano, Ilan ba yung MMR mo, boss pa? Zero yung MMR ko. Di ako nag-rank. Ay, ikaw, ano, sino? Si R. Oh, si R. Sige. Saan ngayon, Divine 3. Pero, meron akong account. Nagbibenta kasi ako ng account eh. Ah, Marami na ako nabenta na account. Yung i-grind ko, tapos bibenta ko. Yung mga ganun. Pero inabot ko 6.4. Okay. Si Joray. si Joray. I'm Immortal rin. Same kami ni Kid Zero. Like 6K. Di kayo nagbebenta ng account. Hindi. For fun. Wait, Mahal namin yung account namin. Paano yung sa pagbebenta ng account? Kasi naririnig ko lang yan sa sa ibang players sa sa ML or sa dati pang may ibang games. So kung nagbebenta ka ng laro, yung pinagbentahan mo, doon yung pinaghirapan yun. So pwede niya i-flex. Putang ina, 6K pa na MMR ko. Pwede. Tama ba? Ganun? Oo. Hindi, may yung last na binentahan ko kasi ngayon, dati na daw siyang 6K. Mhm. Tapos bumili lang siya. Ayun, nan pa rin. Immortal pa rin naman ngayon. Herald lang din dati. Hindi, friend ko siya ngayon. Friend ko siya ngayon. Pero immortal pa rin. Okay. Pero marami ka na nabenta. Oo, marami na. Lagpas na ata 10 simula nung nag-Dota ako. Grabe ka naman mag-grind kung gano'n. Pagka tinatamad na low streak, mga ganun. Siguro gusto ko din marami kung gano'n nakatagal. Kasi ang hirap ako hirap ako umangat ng rank. Hirap na hirap. Kasi so, more on solo lang kasi talaga ako maglaro. So, kayo, gano'n na kayo katagal naglalaro? Sa akin, Sige ka muna, Luis. Sa akin, account ko kasi nakalagay sa account ko. 2014 pa yun. So, di yung start ko, 2014. 10 taon. Ganun. Tagal na rin. Ikaw, R. Akin, 2013 kaso hindi dire-diretso yung laro. May putol-putol. May malaking gaps dyan. Noong 2017, nagkatrabaho ko yun. Hindi na naman nakapaglaro. 2 years. Tapos Pero ipon lang same ulit. account. Yung ginagamit mo, like, pang tournament, yun yung same account mo from 2013. Hindi po, nagbibenta na rin ako account dun. Binenta mo rin. Pero like, ako ng account nun. pero based on experience, mula pa 2013. Naglalaro natin. Si Joray. I started playing last 2017 Bago-bago lang. until 2020. Then I stopped for 2 years before continuing again. So, bago-bago lang. Pero matagal na rin yan. Matagal. Oo, matagal na. 6 7 years? 6 years. Yan ba yung una yung laro? Dota talaga? Kunwari, most siguro bata pa kayo. Dota ba talaga yung first game nyo o meron kayong ibang game na nilaro? Sa akin, may nilarong unahon. Kasi, di ba, nanonood ako sa pinsan ko, si Waki Digonil. Nanonood siya ngayon dito, nanonood siya dito ngayon. Ayun din yung isang nagturo sa akin eh. Tapos pero ngayon, siya na yung binugwat ko ngayon eh. Sa Dota. Sunod, si R. Ikaw, R. Ano yung first game? Dota rin ba or ano? SF? SF. SF. Parang, lang naglalaro lang ako ng Dota 1 dati nung pagka, limahan sa comshop, pagka kompleto. Mga ganun lang. Pero Ganda talaga, Finland. SF ka lang. SF tapos Kabal, yan. Ikaw, Joray? Nakamute ka. Nakamute. Nakamute siya. Nakamute ka.
Hello. Yan. Yan. Okay. On MOBA, diba? Dota yung first ko lang, napasok ko lang siya dahil, yung crush ko noon, nag-Dota. Wag. Gagawa ka naman ng pag-ibig. Magandang origin yun, no? Crush mo dati, nag-Dota. So, nag-Dota ka din para mapansin. Oo. Tapos ngayon, pa-prosin ka na. Oo, Oo, tama nga, no? So, ano tingin mo? Ano tingin mo yung reaction siguro ngayon ng crush mo? Nalaman ba niyang crush mo siya? Oh, yan. Yan. So, alam niya ba na nandito ka na na-achieve mo na yung ganitong kataas na level ng competition sa Dota? We actually end up together. Yeah. Up to Ah! So boyfriend mo na siya ngayon. Okay, so of course alam niya Nice talaga. one. Galing. Nice. Ikaw, Boss Pat, anong unang laro mo nung Dami. Dami. Pero Dota 1 din talaga. Parang high school. FYI lang, sa kanila, baka din nila alam, matanda na ako, ha. Wala na ako sa kalendaryo. Paano ka ka lang? Wala na ako sa kalendaryo. So, Dota 1 din. Pero, Dota 1. Dota Ako 1. Battle Realms. Ay, oo, nalaro. Ano ko rin yung naglalaro. Starcraft. Starcraft. Yung pag ginom mo, square lang yung mukha. Ganun ko yung dati. Tsaka sa Netopia pa yung sikat na computer shop. Oo, Netopia. Walang internet, pero pwede kang mag-Dota. So, tsaka Starcraft. Oo. Ganun pa yung dati. No? Hindi ako nag-counter kasi nahihilo ako. Pang special force. Nakakahilo eh. Nahihilo ako. Ang problema ko naman sa counter, pag naglalaro, nagugulat ako. Pag may kahit kasama ko, nababaril ko kasi natakot nga ako. Hindi mo nagugulat ako. Siguro gusto ko rin malaman kung paano sila napili doon sa Good. dyan sa Phoenix Fuel Masters, LPG Fuel Masters ba yun? Paano kayo napili doon? Ano yung nyo? Ano yung path nyo? Paano kayo na-draft? Ganun. Go, Luis. Pagdating namin dun, random eh. Sinurprise lang kami na ganito, Phoenix kayo, ganon. Hindi, Pinatawag kayo doon? Bali, sa qualifier muna. Nag-qualifier muna kami. Pinakauna, oo. Sumali kayo as Paragon lang muna. Paragon mga 64 teams kami nun. Yung Kailan to nangyari? Ngayong taon lang to? Nung, Okay. kailan ba yun? September lang. Lately lang pala. Pero Pero alam nyo na sa pang PBA, itong tournament is for the PBA. Alam na namin pwede. Okay. Pero hindi nyo pa alam kung sinong magiging, kung anong title yung mapupunta sa inyo. Kung anong team. Ayun. Tapos, out of 64 teams, ilan lang yung napili? 12 teams, no? 12 12. teams, no? Malaking bagay na napili kayo. Hindi namin expect na makapasok kami. Parang lang, try lang. Oo. Ganun, try lang. Doon, may prize money na doon, wala pa? Wala pa. Okay. Sponsorship. Sponsorship. At least. Pero itong ongoing na may prize money na to, like mga consolation prize, wala pa. Wala pa naman. Wala pa sinasabi. Okay. So parang naglalaro lang talaga kayo. Okay. Ano to? Remote nangyayari? Sa Discord na kami nagkaan. Okay. So paano yun? Kapag, di ba, kanya-kanya kayong bahay, no? Paano pag kunwari na may interrupt yung yung internet service niyo? Pause lang. Bomb shot. DQ na. Ganun. DQ na, pag matagal po. Yun lang. Pero wala pa naman nangyayari. May meron ba silang parang reason kung bakit remote? Kasi
isipin nyo, di ba? PBA esports na yan. Parang para sa akin, parang there should be, may fund naman siguro yung PBA esports para maging, di ba? Sa studio, gawin yung laro. I think the reason is like sabi ni Roger is we have like we were 64 teams. That's 64 teams throughout the Philippines. I think it's unfair or maybe will be discourage players na if local lang siya gawin. So hindi pa papunta ganon. So that 64 teams they'll qualify for the that's what of teams, diba? So it's better on at least yung mga hindi nakasali, di na sila dito gagastos. So, yung iba sa inyo is hindi taga Manila. So, taga Davao sa... I'm from Davao. Oh! Okay. Yung dalawang Okay. player namin Davao. Wow! So, paano, nirecruit ba kayo? Kasi layo yan, Davao or ano, kusan man. Saka doon sa guild nila. Oo. For me, I just got invited by our like coach, Paragon coach, Sir Julius. I just messaged him on FB like if I want to like join their group, Paragon, and I said yes, and na nagsimula. Okay. So, kumbaga doon sa guild nyo, may coach pa. And then etong coach na to, ito yung parang decision maker. Ganun. Ganun. Hindi. Pero it's not like fans or ano. Parang manager na rin, parang yung manager na rin namin. Manager. Okay. Tapos siya yung kumbaga nakikipag-usap kung sino yung like sino dapat sa kayo lalaban, ganito, sa kayo papasok, parang gano'n. Ganun ba? Parang ganun. Yung contact person, gano'n. Parang ganun. Pag may makitang tournament, tatanong kung sino pwede. Sino ba sumali dito? Okay. Tapos siya na magbabayad lahat ng lalaro na ng kami. Okay. Pero kayong anim, kayo yung best of the best sa team ninyo or Di ba po may Pag-ilan sa rank. May mataas pa sa amin. parang second team lang ata kami. team B, parang ganun, team B. Parang ganun. May team A pa na ewan ko, ay lang nila kasi wala lang nag-aasikaso siguro ng ng team nila pag may silent tournament, mga ganun. Anong pala yun? Kasi sa amin, yung post 5 namin yung nag-aasikaso eh. Kunyari yung sa PBA, kailangan ng mga kailangan ng ID, yun siya nag-aasikaso ng siya yung naglalakad-lakad doon. Oo. Si Si Nine, Coach. yun ba yun? Si Nine? Si Nay. Si coach parang lang siya, yun. Tumutulong naman kung ganito, ganyan. Lalo na pag sa mga budget, bibigay si coach. Ganun. Sa team A, Go. yung sa team A siguro, wala lang sa kanilang nag-aasikaso, mga ganun, na para sa mga tournament, ganun. Wala nagpo-push. Wala nagpo-push. Pero sobrang lakas na nila. So, may question ako dyan. Kasi na-draft kayo ng Phoenix UN Masters, diba? So, kayo ba may natatanggap kayong allowance or whatnot galing sa team na nag-handle sa inyo? Na nire-represent nyo? Sa amin, sa kay coach, nagbibigyan naman si coach minsan. So si coach pero hindi si Phoenix. Hindi po. Okay. So, grabe naman yun. Kasi Kaya siyempre kayo yung Ayun nga yung andun, dapat nga merong... Pero yung, kunyari, hopefully, manalo. No? Di ba 500K? 500K yan, di ba? Tama. So sa inyo lahat, buo nyo makukuha yun. Price pool po ata yun eh. Bali, Price pool yung 500k. Pero yung top 1, yung champion na prize money, buo nyo makukuha yun. Buo. Hindi rin sure. Tingin ko sa coach ata yun. Pag-hahapian siguro nila, ganun. Okay. Pero apart from you guys na nandun sa Paragon, meron pa ba kayong like
middleman or parang iba pang contact para dun sa Phoenix Fuel Masters or wala na? Kayo-kayo lang talaga yung nakikipag-usap. Okay. So mukhang sa inyo nga ng buo yung pera Grabe. if ever. Oo, dapat hindi na umabot sa ano yun. Sa akin, kung manalo kayo, or kung sino may manalo, dapat hindi mapunta ron kila Token Tex, kila Felix. Kasi una sa lahat, ewan ko sa ibang team, pero etong mga players, nare-represent nila yung team, then wala sila nare-receive na allowance, nakadepende lang sila sa coach or sa manager nila. Parang lugi naman nata sila kung dadaan pa kila TNT, kila Phoenix, kila Magnolia, di ba? Another for thing me, no? curious ako is like, sa tagal nyo na naglalaro dyan, meron na ba kayong kinita? Like, hindi lang dito sa, like, in the past pa, or bukod sa nagbebenta tayo ng account, no? Meron na ba tayong kinita mismo sa game while playing? Ako sa dati meron ako sa mga sa mga tournament. Okay, may sumali ka na Sa sa mga mga previous tournaments. Ngayon, ayun lang, dun lang. Tapos yung sa no, sa NDC natin, no, ayun lang. Ang nag-champion kami, yun lang. Champion kami. Pustahan. Pustahan. Lagi yan, pustahan. Outside esports, ano yung pinagkakaabalahan? Meron kayong mga pinagkakaabalahan? For me, I was working back on like 2017 until 2022. Then I had to stop and finish my course right now with this IT. Yun lang yung current outside competitions. Si Kyojuro, tsaka si R. Sa akin, sige, ako muna. Ako, nag-aaral pa ako eh. Ganun lang, aral, laro lang. Ayan lang, nagsasabay. Ilang beses ka nag-cutting? Hindi ako nagka-cutting. Okay. Good. Yun ang gusto ko marinig. Ako, kaka-resign ko lang sa nung September. Kasi try ko lang dito makachamba dito sa PBA. Pero baka next year working na ulit. Siguro isa pang hope meron tayo is ma-expose, di ba? Yung exposure na baka, pwede itong makakuha sa ibang team, yung mga team na di ba? So, try lang na try. May mga naglaro na dito, ngayon dito sa PBA, may mga pro na talaga. Tama ba? Meron na talaga. Meron ba tayong kilala dyan? Yung next na laban namin, Magnolia, mga pro na yun eh. Yung mga team na, mga tier 1 eh, sila Ken. Nang Neon Esports dati. Sila Neon Esports. Hindi ko kalala yun. Sila Gohan, mga ganun. Mga tier 1 team. Malalapit na maglaro. Pero wala naman sa rank yan. Agree ba kayo? Wala sa rank yan. Kasi sa qualifier, tumalo kami ng mga 9K. Oo, diba? Wala talaga sa rank yan. Malaking part dyan yung communication, yung team, yung synchronized ng team. Paano kayo nagpa-practice? So, practice. Hindi nga kami nagpa-practice. Partida na nga po yun, walang practice. Laro na natin bukas. Solo lang. Hindi, mga busy po kasi, busy mga kampe. Nagpa-conflict yung schedules. Puro solo lang. Ano nakalaban nyo itong TNT? Wala kayong practice nun. Parang online Meron naman, meron. Meron ba tayong practice? Hindi matagal? Meron, 2 games yan, 2 games meron. 2 games. 2 games. Oo, parang ganun lang eh. So, kumbaga, Tinalo namin doon 10k MMR sa 2 games din. Ito, kalaban namin sa Ito, kalaban namin sila Jessa. Parang Paragon lang din. Paragon lang. kayo lang din. Like Paragon. parang scrimmage. So, kumbaga, kung maglalaro na kayo, like, parang considered na normal na laro lang din. Pag tournament na, kumbaga, parang mawala lang yung pressure. Consider lang natin to as normal na laro. Parang, normal lang. Oo, normal naman. Nagpapa-music nga ako habang naglalaro eh.
Hindi kayo kinabahan. Kasi parang ako lang naman, kunyari ako, may mga kalaro ako na friends, tapos may mga kalabo kaming friend ng friend. Oh, may mga kalaro daw tayo ganito, friend ng friend. Parang kinakabahan ako pag ganung mga senaryo. Kayo ba? Sa akin, pag mataas yung MMR, kunyari, mag sinabi na kalaban natin 10K, ganun. Parang, ano, Nakaka-pressure. nakaka-pressure. Dun sa draft yun, sige, ikaw na, Johnny. Sige, boss. Sige, boss. Kasi may mag-iiba na ako ng topic. Pero sige, ito. Dun sa, question ko lang dun sa game. Sino nag-draft nun? Like, may decision, may nagde-decide ba kung sino pipili ng mga heroes? Or kayo lang din? Nag-uusap-usap lang kayong 5 or may nagbabanggit kung sino pipiliin? Nung nakaraan laban namin, tulungan eh. Oh, kayo Tulungan. may Pero ngayon ngayong next na laro namin, may nakaano na yung post fight namin eh. meron na siyang ito lineup natin. Ito na magiging lineup natin, mga ganun. Tsaka yung ibaban, ganun. Meron. Itong mga... Sige, go. Nung kalaban nyo yung token text, diba, nung last game ninyo, ano yung something na, I guess, hindi nyo ine-expect na ginawa ng token text, like sa draft or during the game, na hindi nyo in-expect? Sa akin lang yung sa akin lang hindi ko in-expect na na matatalo yung mid namin kasi sobrang taas ng tiwala namin sa kanya kasi sa lahat ng tournament namin dominating siya buong game. Sa lane niya. Hindi siya nababaog pero nung naglaro kami parang hindi ko alam, natalo siya. Saan team yung kalaban niya, no? Sino nga ba yung mid niya? Si Primal Beast. Yung yung bago siyang hero, dinosaur. Pero hero niya talaga yun. Natalo sama sa pool niya yun, sa main pool ng hero niya. Oo, hero niya yun eh. Kapalitan kami yung sa diba, sa hero na yun. Ako para sa akin, parang hindi naman siya, hindi malaki yung difference nila. Kumbaga parang, feeling ko na lalugi kayo sa rotation ng support nila. Parang yung Clockwork, saka yung Muerta, ang medyo maganda ang kalawan. At siguro sa second pick ng Enigma, ang pangat na second pick ng Enigma. Hindi kasi kaya pinik nila yung Enigma eh, kasi baka daw kunin, ganun, second pick, kasi kukunin daw nila, ayun nga, nagban kasi ng Gyro, na EOE na damage. Pero hero ko talaga yan si Enigma. Hero ko talaga Enigma. Alam ni Luis yan. Wala masyadong magandang black hole. Wala. Ang hirap. Lahat kasi pang-contra eh. Oo nga eh. Clockwork, Muerta, Tsaka ang ganda ng Leech. station ng Clockwork tsaka Muerta sa game na yun. Kaya, Pansin ko magaling nga yung Clockwork nun. Kasi dati, ang naalala ko lang, no? Kasi ako, Dota 1 na yung alam ko. Hindi ko alam kung ganun din yung nangyari, kung yun din yung reason siguro. Pero, dati kasi, napansin ko na pag may Ursa Warrior, laging may Clockwork na kalaban. Ewan ko lang dyan sa inyo, pero yun ang napansin ko dati. Pag laro lang. Parang ewan ko lang pero pangontra kasi dati yun sa Ursa Warrior, Clockwork. Kasi, ewan ko, may stun pa ba siya pag dumidikit ka sa kanya? ganun pa rin yung skill niya. Dati siya na bago. Malakas talaga yun. Anong masasabi ba doon, Jory? Kung nandun ka sa game? Yan. Wrong draft. Kung sa ako, na-expectate lang naman ako doon. On my perspective, I was like really shocked about picking the first pick. Enigma, right? Second pick. Second pick yung Enigma. Which is like, okay, it's unusual kasi hindi ko like nakikita on the past scrims. And also, ang galing niyang i-counter which is napikan sila nung Muerta and Clockwork, which leaves Rodri on a very hard position. Ganun. Tapos, yung post 4 nila is, wala silang hold, diba? They pick Tugma and Terrorblade, which is, Oo nga, walang
they don't have any catch or to follow up anything. I think doon sila nagpamalit. Oo. Kasi nung early on, nung Primal Beast sa Sand King, parang, okay, sakto lang. Sakto lang. I think Primal Beast was doing okay, and SK was just cutting the wave and can't do anything about him anymore. Nag-umpisa yung Fallout, no? Nag-rotate na yung clock. Hindi rin namin expect na offlane yung Clockwork eh. Kaya nga eh. Me too, I didn't. Support Hindi namin expect na offlane yun. Akala ko support ng pinili. So yun na, nakaipon si Sand King. Pati yung DK. Hindi ko nga napapansin yung DK eh. Nung huli ko lang sa Sand King talaga yung gumalaw. Sa kaipon. If may papalitan kayo, like doon sa lineup na heroes, may papalitan nyo. Sana. Pero, Kunyari, yan pa rin yung kalaban. Yan yung hero ng kalaban. Kung hindi na ban yung mga balak sa PDA, hindi na dapat. Siguro kung Terrorblade talaga. Papalitan nyo si Terrorblade. Siguro kahit mga Marcy lang yan, Marcy o Tuskar, no? Oo nga. Pero keep si Enigma. I think Enigma was okay if he was like on last pick or Last pick. Ayun kasi okay. namin eh. Gusto maganda sana Enigma last pick. Kaso, ay, nangyari na kasi. Yan, pinag-awayan niyo sa GC. May nag-live sa GC nun. May nag-keep. Wala, parang away kaibigan lang, parang ganun. Tapos babalik naman kinabukasan. Ayun, shoutout kay Sean. Nag-live sa JC. Dahil problema rin kasi yun, kaya ganun laro. Kakasali siya doon sa yung nag-live kasali doon sa game. Mid, ayun yung mid Ah, namin. siya yung mid. Yan. Okay. Diyan, Ayan, so yun na nga, no? Unfortunately, hindi nyo inaasahan, okay, na natalo kayo, first game ninyo. Ano ngayon yung magiging, I guess, without providing yung complete game plan nyo, no, sa next game? Ano yung adjustments or things na gagawin ninyo para next game, positibo yung mga result? Siguro sa laning namin sa mid taka offlane dapat sobrang lakas ng lane namin. Kasi yung sa carry naman tsaka post 5 malakas naman lagi yung lane nila. Yung sa amin lang minsan kasi yun na-open yung TV ni Luis na hindi naman nagagamit namin sa like sa mga tournament, mga ganun ng scream. Hindi namin ginagamit yun eh. Ayun, lumabas. Dapat ayun talaga dapat namin. Ang paganda namin yung sa yung nga pala yung magka-lane, no? Ayun yung paganda namin na lane. Tsaka yung sa hero ng mid namin, dapat yung siya, kampante siya sa mid na kaya niya. Ganun. Ikaw, Luis. sa akin lang yung sa hero ko nga, 'di ba, syempre yung gameplay ko kasi 'di ba, gusto ko lagi akong umiikot sa lane, gusto ko tulungan si Sean, gusto ko lagi kasi tulungan yung mid namin eh. Secure ko yung rune niya, yung sa bote niya, lagi siya nire-refill. Parang okay lang din kasi naman iwan to si Roji kasi nga pag hero niya yung mga tanky, ayoko rin kasi yung mga hero niya pag mga enigma siya eh. Sambot nga naman. Hindi pwede hirap iwanan. No? Ano nga ba yung lane mo doon? Enigma, sino yung kasama mo doon? Pero, Si Terrorblade. Tsaka, Lich DK. DK nga pala. Kuwawa nga yun, di ba? Oo nga eh. Kasama sa lane yun. Pero parang hindi ganun kalaki yung gap niya una. Lalo na nung bumaba yung ug na. Eh kaso, wala. Pero okay lang yan. Hindi may ibig sabihin na mas magaling sila. Baka lang hit sa drafting ng hero. Kampante kami doon na kaya namin yun na yung team na yun. Sobrang kampante namin. Nakaya talaga yung sa draft lang talaga. Other thing na napansin ko, bakit best of one lang, no? Oo nga. Group stage lang. Okay. Ayos ko.
Ito Parang yung points, Ay, ganyan. naka-Swiss format, di ba? Hmm. Oo. Wala silang lower bracket na ginawa eh, na. Ganun, oo. Like, diretsahan na. Diretsahan. Sa Group A, Group B, dalawa lang makakuha talaga. O, Tapos round robin. na yung maglalaban sa championship. Parang semis, parang gano'n. Wala sila nilabas na lower bracket, upper bracket. Mabilis lang. Mabilis. Ilang araw mangyayari? Ilang araw in total? Tagal kasi ng pagitan ng laro eh. Oo nga eh. Yun nga eh. Parang Tagal. ang hirap. Lalo na kapag hindi kayo yung laging system na naglalaro. Parang hirap. Nawawala yung momentum. Ganun. Ano pa questions mo dyan, Jack? Yeah. Ay. Ano, actually, parang nawala na akong tanong dito eh. Ikaw, may babasa ka nila? Sa kanya tatanong. Dito sa next game nyo, anong plano nyo? Di ba sabi nyo may lineup na tong si Nine, tama ba? May lineup na nakaset si Nine. Paano kapag naban? Oo, naban yung mga expected na hero na pipiliin. Meron na kaming meron na kaming tatlong hero. Yung mga ganun. Nakaanda na tatlong hero sa akin, tatlong hero sa tatlong hero sa mid, tatlong hero sa carry. Yung doon na lang namin iikot yata siguro yung drafting namin. Tapos sabi nyo, malakas itong susunod yung mga kalaban ng tamang lang. Sila yung expected na champion. Kaya, malay nyo, manalo kayo dito. basta makadikit lang. Pero alam nila yung laruan nila. Kumbaga parang meron na kayong si ganitong player, ito yung mga hero pool. So ito yung mga ibaban natin. May mga ganun na rin tong plan. Halos lahat. Okay. I think, like, we just have that general knowledge about their draft from the past games, ganun. Since, as I saw, hindi naman ako, like, masyadong naglalaro right now for them, since kompleto sila palagi. So, my job is to, like, to list everything, like, what did this team previously, like, used, so they can, anticipate. Tama, okay. Actually, isa pang ako yun, na parang siguro dyan sa scene na yan, sa ganyang setup, parang kung hindi mo siseryosohin, hindi ka mag-succeed yan. Kunyari, ginagawa ni Joray, nililista niya yung previous heroes or past heroes ng kabilang roster. So parang, kung hindi mo gagawin yun, kung hindi ko mag-take ng extra step, parang hindi talaga mag-succeed. So, in line with that, nakikita nyo ba yung sarili nyo na mag-move up sa pro scene? Sa akin parang hindi eh. Kasi hindi hindi real talk lang Kasi hindi may mga hindi naka-focus dati sa paglalaro eh. May parang may pasok si Luis pati Pero ikaw personally, like outside Paragon, ikaw yung plano mo sa sarili mo dyan, sa pag-e-sports? Sa akin parang try lang ngayong kasi baka next year ulit nag-working ulit, di na ulit makapaglaro ganun. Kasi nung trabaho ko, hindi na araw-araw, parang 3 days yung pagitan bago maglaro ulit. Okay. Kaya yung parang gusto ko yung yung kasama ko naglalaro kahit araw-araw mga 3 games, 4 games araw-araw. Yun lang mahirap kasi yung kalaban. Ayun talaga. Sila ito makakalaban nyo ngayon, di ba? Nakapokus talaga, yun talaga yung trabaho. Yun nga eh. Yun lang mahirap dun. Ikaw, Kyojuro. So nakapokus din kasi ako sa school eh. Ginagawa ko lang libangan yung mga tournaments. Okay. So, pag-graduate mo, pag-work ka, align sa course mo, gano'n? Or depende. Paano pag may opportunity nagbukas sa Dota 2? Gagrab mo ba yun? Gagrab ko na yun. Mahirap makapasok sa Dota 2 eh. Ikaw, Joray.
Right now, I'm just like, focusing on like getting better. I didn't actually expect to reach Morphle this year. Since actually on summer, I was just like ancient, divine. Ah, And na stricta na lang kasi I was on like some break, ganun. Then, nagtuloy-tuloy naman yung yung nagtuloy-tuloy naman yung pag-invite ni coach, ganun, sa mga tour na. Kaya, patuloy na lang, yung pero may work ka pa, like, sabay. May work ka pa. Right now, I'm on my second year, second sem. So, Okay. I have like 1 year to go before I finish my school. Okay. Kaya dyan papasok, boss, yung yung ito, kunwari, yung PBA Esport. Kasi may mga, for example, bakit nila iiwan yung trabaho nila or iiwanan yung school, which is more safe para sa kanila. Kung ako, di ba, kung ako, para dyan, sa mga PBA Esport na yun, o mga teams dyan, dapat bigyan nila ng allowance or pasweldo, contract. Kasi, kahit sabihin natin na na local, by the end of the day, local sim pa rin yan. By the end of the day, sila pa rin yung nagre-represent ng team. Di ba? Kung nagre-represent ng team, dapat, bigyan nila ng allowance ng mga players na to. Hindi sa akin. Nabigyan nila ng allowance ng mga players na to. Ang biggest constraint talaga nyo dun sa budget. Parang yun ang feeling ko pinaka... Kasi syempre, kung gaya niyan, di ba sila, parang hindi sila consistent na nakakapaglaro. Kung siseryosohin talaga nila yan, dapat araw-araw. Parang ito na yung trabaho nila, so sa sahuran. Kasi ang alam ko, di ba sa pro scene, correct me if I'm wrong, sa pro scene, may sahod na yung mga yun, di ba? Like, kahit monthly na silang binabayaran, tapos sa isang araw, sa isang araw, tuloy-tuloy lang dapat yung laruin yung Parang ganun lang. Oh, Parang 8 hours din. 8 hours per day 8 din. hours din. Parang ganun. Yung laro nila. Oh, yun Tapos nga. parang meron silang bootcamp na tawagin. Tapos nandun lang sila, parang may bahay, nandun lang sila naglalaro. Tsaka importante talaga yung, kasi as a team, parang importante yung synergy. Like, kailangan yung mindset yung align, yung takbo ng utak nyo. Hindi lang yung basta randomly, uy, laro tayo. Okay? Saka yung hindi maglilib sa JC, di ba? Sige, si Jason. Pangit yung laro. Oo. Kaya nga, bigyan nyo ng chance to, di ba? Most likely talaga, kunwari, si Kyojiro, after niya mag-graduate, kung may opportunity na tulad ng ganito, bibigyan siya ng allowance, most likely talaga, iiwanan niya talaga. Ba't pa ako magkatrabaho? Dito na ako mag-focus, magaling na lang ako, maglaro. Diba? Para gano'n naman, sasaldo rin naman ako. Gusto ko pa yung ginagawa ko. Para 8 hours a day, maglalaro ko ng Dota. Diba? Siguro, Kesa, isa pang problema is hindi ganun kasi sa China, grabe yung Dota 2. Alam ko may course pa ata. May mga course pa ata yung mga players. Dito kasi sa atin, parang hindi ganun ka push, lalo na sa gobyerno yung paglalaro ng esports. Sana man lang bigyan ng chance. Kung nabigyan ng chance, di mukhang yung kahit yung local tournament like yung PBA na yan, baka magkaroon ng magandang opportunity. Kaso, hindi tayo ganun ka. Nakapokus ngayon, puro scatter. Puro scatter. Pero nakalaro na kayo ng mga pro player like sa RG, sa mga rank game. Nakalaro na kayo ng mga pro player. Sa akin, meron na ako, pero sobrang tagal na ako 2016? Sinong pro player nakilala natin? Sinong pro player yun? Nakalimutan ko na kasi yung pro player yun. Pero panahon yun, pro player siya. Pro player na, 2016. Kayo, Jorei, Kyojuro. Ako, wala pa ako. Ako wala pa. Pero I know someone on our group, like sa Paragon. Si Alger. Like, last day, he got matched with Gabi. Si Gabi. Last match. Last day. so, after nitong PBA, anong PBA Esport?
Anong plano nyo? Naghahanap na ba kayo ng, naghahanap na ba ng, yung manager yun, naghahanap na ba ng ibang liga or Disband. Ay, Hindi, ano, si Hindi naman Roger, dis- hindi ko kalaro. hindi naman disband. Ano lang, parang player lang, parang ganun lang. Rotation lang ng ano. Eh sila, may tournament sila eh, kasi di ako pwede dun. Naban ako dun. Na kayo ngayon, Joray, may May tournament Yes, sila. on like third But week dun- of November, we have like the NDP, this National Data Community Tournament. ano, local din yun or may mga kalaban kayong It's an international, so it's throughout the Philippines with a lower price pool, maybe like it was 15K. okay lang yun. Magkalaban Again, kami. magkalaban ba kayo dalawa? Oo, magkalaban. Dalawang Dalawang team talaga? Kasi yung parang Dalawang team yung Pero pinasa- pa, okay, dalawang team. parang Paragon A, Paragon B, ganun. Yes. Ilang Pagka- teams? Si Roji ba't naman dun? Ano kasi, surfing. smurf daw ako eh. Nag-smurf daw ako dun sa may, ano, Yan. Pero May ano benta naman kasi eh. ng account eh. yung account ko rin talaga, yung account ko naman talaga nun, legend. Oo. Kasi may binili akong account eh. Pagbenta ko ng account ko, bumili ako ng low rank na Crusader. Then, ginrain ko. Tapos yun, nalaman, may nagsumbong. Ang nagsumbong din, yung namin, yung team namin, yung post 1 namin. Shoutout sa'yo, Kurt. Yung post 1 nyo ngayon, yung Oo. game. Yung kasi yung kalaban namin sa finals eh. Uy, gogo. Ayun nagsumbong. Ayun nga eh, doon nga, ayun, naban akong 3 months doon. So, Kaya paano? importante ang ano. Oh, bakit ka naban dun? I mean, ikaw rin naman yung player dun. Smurf Ano? daw ako. Ano kasi yun eh, low rank dapat daw ako low rank. Pero hindi naman daw low rank yung galawan. Parang ganun. Kumbaga magaling na siya, pero yung rank ng Gamit account ko. na gamit niya, pang Oh. Pang Nalaman. nalaman. pinaalam. Hindi nalaman na may nagsumbong. Si ano to, ito yung Ursa, tama ba? Ayun yun. Pero kasi sinabi na kasi sa akin nung nung organizer yun na siya talaga eh. Sabi. Pero okay naman na yun sa akin. Mas naman ako. Walang sama. Kaya pala kayo natalo. Hindi, wala, hindi na yun. Ano, okay na yun. Ba't naman daw niya sinumbong? Daw niya sinumbong. Ano kasi, na 2-0 namin eh. Joke lang. Hindi, nagkaka-trash talking kasi doon. Nagkaka-trash talking kasi yung laro doon eh. Pagka in grand finals yun. Ewan ko, ba't nangyari yun? Parang normal lang sa Pilipinas yun. So yung trash talkan na yan, kasi sobrang normal yan sa mga geek. Trash talk lang kayo, hindi. So if ever na trash talk kayo, ano yung dahilan? Pinapa-hype up nyo lang ba yung sarili nyo? Or tinugulo nyo lang ba yung mindset ng kalaban nyo? Si Kyojiro, gusto ko malaman yung kay Kyojiro. Kyojiro, ano yung mindset mo? Ba't yan trash talk? Kapag tinatrash talk ko yung carry ng kalaban, para, syempre, di ba, pag tinatrash talk mo, babuyback agad yun. Titipi, sabay magpapakamatay ulit. Easy MMR ka na. Wala, parang Yung ego. pinapatilt ko lang yung kalaban, kaya ako Yan. sa tinatrash talk. So, mina-micro mo, gano'n. Nakasira ng laro yun eh. So, sa'yo, ang gagawin mo, mantatrash talk ka para sirain yung mindset ng kalaban mo. Hindi yung para sarili mo. Okay. Sa'yo, Roji. Sa akin yung kampi tinatrash talk lalo na pag sarang. Pag sobrang, pag di talaga marunong, hindi talaga, may ganun kasi talaga eh, hindi talaga marunong. Oo. Offline ka pa naman. Offline ka rin ba lagi? Sarang? Hindi. Pag sarang, nag-carry kasi ako eh. Nagpapatas ako ngayon. Kaya carry ako. Kaya pala. Pag yung post 5 na-trash talk eh. Kaya pala. Alam ni Marcel yan, yung post 5 ko, na-trash talk eh. Hindi, ayun lang. Kasi mag-trash talk. Kampi. Ganun lang. Ano klaseng trash talk kasi sinasabi niya? Ano yung usual? Na, hindi lang naman, Passive voice na, mo. di marunong yung mag-pull yung mga Cool. ganun. Di marunong mag ng sentry, di alam kung paano i-block yung yung camp, Okay. mga ganun. Ikaw, Joray, nantatrash talk ka ba or hindi? Tahimik lang. Not
I try to be positive on every game, and I also don't use like my own game, especially if I'm up on my Ah. party. Kasi they have this stigma around female players who play Dota. Like, we just carry it, ganon. We don't know Tama, how to tama. play. May ganun So stigma. I try to mask my like identity. I don't like Ah. However, like sometimes, of course, on the class here, I get to like use mic, and most, not most, however, sometimes I get like something like, oh, you're a girl, go back to the kitchen, So I just like avoid. Yeah, they still have the stigma around that they don't know how to play Dota. Even though we're on the team rock, Kaya, force ako mag-trash talk pag may nag-trash talk sa akin. May tanong ako. Kasi, hindi naman lagi. Pero, totoo ba na kapag karamihan sa mga babae na players, ulit-ulit lang yung hero? I don't know about them since I'm confident about my hero pool. I think mas malaki pa yung hero pool ko kaysa kay Luis. Nice one. Ayun ang gusto ko. Mas malaki yung hero pool. Totoo yan. Totoo yan. Hindi yung sa akin kasi, yung sa Phosphor ko, sobrang konti rin kasi ng hero ko sa Phosphor. Yung ibang hero ko, nasa ibang role na nasa post 3 na gano'n. Nag-offlane din kasi ako. Ba't ka nagpo-post? Si Roji offlane kay, matagal ko siyang kasama, ako talaga Phosphor na. Oo. Parang kami niyan, Adjust, no? parang duo kami niyan. Tom and Jerry, ganyan. Pero conflict position mo, ganun. Oo, okay lang naman sa akin kasi yung goal ko nga, di ba, asarin ko lang yung mga kalaban. Yun ang goal ng mga support, mga sar. Annoying. Mga annoying. Sinong inspirasyon nyo sa pro scene? Like kahit international or local? Saan si Boxy tsaka si Amarda F. Boxy, tsaka si ATA, si Amar. Boxy sa Liquid, no? Tama. Si Amar sa Falcons ata ngayon. Siya yung iniidolo ko sa trash talk eh. Oo, malakas man trash talk yun. Si Amar. Ikaw, Roji. Sino? Sa akin, si Pure. Si Bet Boom. Oo, sobrang kasi, lakas niya mag-offlane tsaka lakas niya mag-carry. Carry yun, di ba? Oo, Nag-offlane kasi yung nakaraan, nag-offlane siya malakas rin. Kaya, ayun. Si Pure. Ikaw, Joray. I don't have like specific like idols na I look up. Kasi I don't watch the like Dota Pro scene like every time. I just know them through like talks, the live. Oo. Pero sinong nakakakuha ng attention? If may natatanda ang pangalan. I'm so bad with names talaga, so Kahit team na lang, team. ano ba? Sino ba last? Hindi ka kasi ako nanood kasi team na TI, ganun. I'm like focused na talaga sa Dota as one day. Okay. Very positive ang aura ni Joray sa Dota 2. Hindi kasi player. Usually, di ba, pag C-player, very toxic. Daming nagtatrash talk. Hindi kasi ang taas, nasa Divine Immortal ka tapos ganun yung laro mo. Parang ganun, di ba? Tama. Dapat andun na yung marunong talaga. Kasi mataas Kasi pinipigil yung mga nagbebenta ng account eh. Oo nga. Kasi nagbebenta siya ng account. Dapat pinipigil kasi yung nagbebenta ng account. malaki kasi bentahan dun eh. O mukha nga eh. Hindi mo naman gagawin yun kung hindi ka kumikita ng malaki doon. Ngayon, kaya naman i-grind mga 2 weeks ata kaya kung Kahit ikaw lang mag-isa? Ikaw lang Oo, mag-isa? kaya. Hindi ka magte-team, ganun? Kasi ako solo. 2018 pa ako. Wala eh. Solo, kaya madali lang pagka may double down, mga ganun. Lalo pag may double down. Bilis lang. Pag malupit ka talaga ata. Ay wala, hindi ako malupit eh.
Dapat ikaw, Jari, mag-start ka na rin. Ayoko. Ayaw mo. Di ako magaling din sa mga ano na yan. Sa mga Dota na yan. Strategic. Dati. Oo. Pero dati, hindi naman sa pag-ano. Araw-araw din ako nagdodota niyan. Umabot sa point na ano, na hindi na ako mapasok ng school. Dota na lang. Na-experience nyo ba yun? Oh, yan. Na-experience ba yan? Hindi ako pumapasok sa school. Dota lang, ganun. Yung addiction nyo sa computer games. Sa mga ano, minsan, mga cutting siguro, mga kan ka yun, mga ganun lang. Pero hindi naman yung buong araw. Araw, hindi naman. Right. Karanasan nyo ng ano, ibenta yung or kunwari, bibili kayo ng libro para sa school. Pero pinaposta nyo sa Dota. Hindi pa ata, wala. Yeah, yung pang-tuition nyo. Yung pang-prelims nyo. 5K na pang-prelims, pang-pupusta nyo na lang. Dodoble naman. Pag sure win. Pag sure win. May kilala ko dating ganun eh. Sabi, doon kaklase ko siya nung high school, pero nung college, nung nagkakamustahan, yun, sinabi niya, imbis na pambayad niya raw sana ng tuition, pinandota niya. So, ang result, stop siya sa isang semester. Kasi ano eh, malaki yung pustahan eh. Malaki yung mga pustahan. Nung mga laro-laro nila. Yung ano ba dati? Ngayon, mas laganap yung mga ganitong klaseng mga tournaments. Kasi I'm not sure dati, no? Pero ngayon, parang ang daming tournaments ng mga yan, Dota, ML, LOL, mga ganyan. Tingin niyo ba nasa era na tayo na more on esports na yung nananaig? Ngayon kasi ang maraming... Sige. Ngayon kasi pinakamaraming tournament, ML talaga eh. Kasi parang ang dali lang kasi talagang sa pag may cellphone ka. Setup. Dali lang Hindi setup. katulad pag sa Dota, konti lang ata yung mga tournament ngayon sa Dota na mga malalaking prize pool, mga ganun. Ito, isa na tong yung PBA. Ayun lang yata pinaka ngayon. Yung PBA Esport ba? Yun ba yung pinakamalaki sa Dota pool? Local. Ito na ito pinakamalaki. 500K price. Dito lang. Pinalaki nga nila eh. Yata kanina. Kasi nakarang taon, lang yun, 250 lang. 250 lang nakarang taon. Season 2 na ba? Season 2 na itong... Panginang pick kayo? Bali, ata, 10? Kasi tayo sa lower bracket din. Bumaba pa kami lower bracket bago kami nakapasok. Hanggang anong place yung may premium? Hindi namin alam. Hindi pa natin alam. Wala pang discuss eh. Alam ko parang in-announce sa tayo ni simula pagpapanoorin mo yung yung live. Explain natin kung magkano yung pero pinakasimula nakalimutan ko. Pero yun nga, dalawa lang yung kukunin sa bracket nila. Confident ba kayo na isa kayo sa mga makukuha ron? Especially, may isa na kayong talo. And next game is yun pa yung favorite para mag-champion. Ba kayo or anong Sige, ikaw muna. Luis. Para sa akin, gusto ko lang madurog yung Hinebra. Gusto namin third round, kalaban namin Hinebra, tapos madurog namin sila. Bakit? Ano bang meron sa Hinebra? Anong meron sa Hinebra? Kasi yung sa mid namin, yung may kakilala siya dun sa Hinebra, na nakatrash to kanya siguro. Gusto niyang talunin. Gusto na rin namin talunin yun, yung Hinebra. Yung ibang team rin kasi yun, ang ibang player pala, nasa NDC din sa sasalihan namin tournament. Okay. Nakalaro nyo na rin doon. Ayun, kaya gigil sila. Malakas ba yun, yung team ng Hinebra na yun?
Sakto lang. Yun na, MMR wise, we have the lowest average. Sa inyo, yung team nyo? Mm. Talaga? Kami ata pinaka. Pero even though like Underdog. we have, kasi Pero if you see on the qualifiers, diba, like we have match with a 9K, 10K, and we were able to defeat that ganun. Oo nga. Nasa connection yan. Nasa team connection. Pero sabi kasi ng post 5 namin, di daw makakaisa yun eh. Sabi ng post 5 namin, Hinebra. Ay, sabi niya nun eh. Kami Discord kami. so ano yung Tinuro mo, tinuro mo yung post 5 niya. ano yung ano yung ginagawa niyang preparation ngayon? Since mga kalaban niya itong Magnolia, ano ba, dinagdagan niya ba yung number of practices niyo or pinanood niyo ba yung mga previous game nila, ano yung possible weaknesses nila? Ngayon, focus lang kami sa hero talaga namin eh. Yung hero lang talaga namin na ginagamit namin sa mga scream, ganun, o kaya sa rank. Hindi na kami mag-invento like, ayun nga si Luis, like TV, ganun. Ayun, mga ganun lang. Focus lang sa ano. They Focus also na lang. take more practice, di ba? Kasi Practice na lang. Yung PNP, di ba? Mukhang hindi sila masyadong mag-scream na. Ngayon, na second round, they kept on asking the other team here in Paragon, which I am on, like, they do the scrimmage like every night, just to... Dapat proactive kayo. Sa akin, Kayo mag-prepare. sa akin, pinapanood ko yung live stream nila sa Kit para may matutunan na ako sa kanila. Oo, ganda rin yun. Any tips sa mga gustong mag-pursue ng career sa esports, specifically yan sa Dota 2? Mga masasabi niyong tips? Sa akin, basta susuportahan ka ng pamilya mo, yung ganun. Suportahan ka, go ka. Yan din Din para tumaas ang rank. Sa akin kasi, kasi pagdating ngayon sa, kunwari, culturally dito sa Pilipinas, no? Pag sinabing, puro ka na lang computer, siyempre, pag lagi ka nasa harapan ng computer, wala ka nang, tingin, wala ka nang ginagawa. Right? Di ba? Tulad yan. You guys are on your way na para kunti na lang tawagin na professional players, di ba? Counted na ba kayo as professional players since nasa PBA na kayo? PBA Esports? Sa perspective ko. Oo eh. Di ba? ay nang sa ano na eh, sabi nila. Kasi, ang sinasabi ko sa kanila, hindi sila tumangyari, dapat, yun, try lang natin, ganun. Try natin yun, bigyan ng oras. Ilang oras lang naman. Sa isang araw, kahit mga 4 games. 4 games, no? Oo, 4 games. 3 games, ilang oras lang yun. Wala pa atang 3 hours yun, depende sa laro. Wala eh. Wala talaga, hindi ka makompleto talaga eh. Makompleto lang talaga pagka, Tournament na. Tsaka ang mahirap pagka yung carry namin na wala, kasi walang papalit na like, kaya ipapalit namin si Jessa, walang walang mag-carry, ganun. Kaya pwede naman mag-carry pero walang mag-open. Mas tira yung role. Oo, tama. Ayun. Ikaw, Kyojo, tsaka, Lore, paano yung nababalance yung studies nyo tsaka sa paglalaro? And ano yung mga mapapayo nyo sa mga same with you na students? Sa akin kasi, pasok ko kasi TTF lang eh. Kaya pag Monday, Wednesday, talaga buong araw ako naglalaro. Pero pag may pasok naman ako, hindi na ako masyado naglalaro. For me, I have schedule on Monday to Saturday talaga. So, full pack ako sa school, which is 8 to 5. Sometimes it's 8 to 7. However, when I came home, I immediately go to the
Huwag lang mag-cutting, gano'n. Mm. You want to do better on data, you ask for coaching, you ask your friends to like with you. Laging kulang mo na lang, no? Yung mag-watch ka ng replay mo, like, oh, mali pala pag Ay, sa sarili mong replay. sarili mo. Ah, Since if you're on the game, minsan talaga hindi mo hindi. Tama. Agree. Yun ang maganda, no? Kasi after me, no, yung ginagawa natin ni Joray, pang professional eh. Hindi lang professional perhaps isang gameplay, pero professional yung ano eh, yung approach ba? Kasi hindi lang porket professional kaya maglalaro ka lang. Dapat mag-aaral ka rin, maging student ka rin ng game. Tama. Technical ka rin. Tulad yan ng boss tulad ng basketball or kahit anong sports. Hindi lang naglalaro yung mga yan, nag-aano rin yan. Practice, Ina-analyze study, film study, yung mga ganyan eh. So, yun ang maganda. Kaso nga lang, time restriction nga lang ang kalaban. Yun ang problema. Kumbaga, in short, kung hindi mo siseryosohin, andyan ka lang. Diyan ka lang sa lugar na yan. Hindi ka mag-i-improve or hindi ka uusad. Tsaka yung iba, wala din na nag-aaral. Hindi nagtatrabaho, yun lang talaga. Yun lang, Tas- parang kasi- hirap naman kasi i-sacrifice lalo na Yun sa panahon nga. ngayon. Paano may sacrifice yun? Kaya yung mga team sa PBA Sports, bayaran nyo yung player nyo. Bayaran nyo. Mas maraming Hindi na pangalan nyo eh. gagaling talaga yan. Gagaling yung mga players niyan. Tama, oo. Magbigyan. Oo. Kasi hindi naman nila bibigay yung 100% nila. Ba't bibigay yung 100% nyo, yung buong oras nyo kung di naman kayo kikita sa ganyan? Diba? Screen time pa ng team nila yan, nakalagay ito. Diba? Minutes. Dapat kasi screen mo muna ng ganun o para mga bawal. Anything to add? Ja. Yun lang naman. Yun lang naman sa akin. And I hope Isang direction lang kasi, huwag mo yung ganun lang talaga, hindi yung pag ganun mo naman kasi yung opportunity ba? Pero kayo pa rin, no? Next game nyo, kayong 5 pa rin o si Jory maglalaro na? Depende. Depende ata. Pwede siya. Pwede naman para makalaro lahat saan. Tama. Nabigyan ng chance. Nakakalaro yung mga team sa bracket ninyo? Tagi-tigisa lang or 2 beses? Siguro may pangatlo pa ata yung kaso kasi kunyari, 0-2 kami, sure ball na laglag na eh. Pero ewan ko kung may next game pa yun. Ilan kayo sa isang bracket? 4 ba? Or 6. 6? Sa isang bracket yun, no? Isang Tatlo round. lang ang mga kalaban namin. 3 lang. Tatlo. Random. Random. Bakala ko, tama nyo lahat. Hindi ko kuha top 2 lang, di ba? Per bracket. Tama. Kasali ang nangyari kanya. So, yun. Ano pang baka may gusto ko yung i-plug. May mga gustong i-plug or kayo? Kailan yung next game nyo? Number 11. Dapat kasi Ganun time rin. ganyan mahaba. Second game tayo, mga alas 3. Alas 3 PM. Okay guys, so Magnolia ang kalaban. Anong gusto nyo sabihin? PPM Anong gusto nyo sabihin? sa Magnolia. Bigyan nyo na. Bigyan nyo na muna para maganda laban. Tiebreaker. Magagbo na sila eh. Ako kay Ojero. Yung yan? Yung isang amit mo. Ano yung saan mo nakuha yung na yan? Ikaw lang ba nakaisip?
Yung isang kamay? Ay, medyo- Ay, ano kasi yun, Yan, dito. Sa- sa tropa ko yun dito sa Nyogan, lagi niya sinasabi pag naglalaro kami. Pag nakakapatay siya triple kill, pinopost niya yung game, tapos sinusulat niya, type siya, partida, isang kamay pa lang to. Ano pag dalawa na daw. Kaya ginaya ko na din, wala din kasi ang maisip na kung anong contrast ko. Anong pantarastok mo? Paano nila kinuha sa yun ng PBA Esport? Nag-fill up ako dun sa Google na sila na link. Google from dito. Confirm sila eh. Dapat i-ganon mo lang sa ano. Siguro last question ko na lang. Kasi ngayon siguro isa sa pinaka constraints or like difficulty ng mga player is yung mga bashers. Kasi di ba pag nag-live kayo, Ano may pa? mga di maiwasan na daming negativity. Daming hater. Oo, daming mga hater na herald naman. Mga herald. Anong masasabi dito sa kanila? And Dito din muna. Dito muna pa. Maganyan ka din. Para straight. Papunta sa... Sa akin, ano eh. Gano'n rin naman ako eh. Pag nanonood ako sa iba. Kaya ramdam ko sila. Kaya rin ako. Kaya ramdam ko sila. Okay lang din. so hindi ka pa affected. Hindi ako affected sa ganun. Kahit ako rin nanonood pagka ano. Ganun pa rin. Bobo naman ito para ganun. Kaya same lang. Ikaw, Jory. For me, like, coming from my perspective na like, daily experience talaga yung ganun, na just because of my, like, gender. Ganyan lang. Ito na lang na, to those players who question me, even though they have, like, lower MMR, they can't comprehend the thing on, like, they can't make sense of what I do because they don't have the capacity to understand it yet. Like, no matter how much I explain to them, I'll just save my energy. It's much better to save my energy. Don't lower Totoo nga yan. Totoo yourself yan. your level. No? Isang direction lang yun. Kasi minsan talaga, no, hindi talaga nila maintindihan yan eh. Kasi lalo na kung, magagaling, mga high-level player, di ba? So, may mga bagay, Yung na ang lagyan mo, hindi sige pa kang bangin sa... Diba? or, para sa, hindi normal yun. Parang, Ganyan lang yun. tingin nila mali. Yun nga, hindi nila maintindihan kasi, May mga problema. Kaya hindi ako nagsasabi ng ganun eh, kasi naiintindihan ko eh. ikaw kayo, Jero. Nag-stream Ano? ko eh. Nag-stream. Oh. Saan okay lang naman. Basta mas mataas ang mag nila sa akin. Pero pag mas low rank sila sa akin, talagang babawian ko talaga sila. I-reply ko talaga. Nice one. Hindi pwedeng tatrash ko kayo tapos low rank naman kayo. Tapos nag-ML lang pala. Mag-email lang. Dark muna, tapos light. Ganun. Dark, light, dark, Yun na yung light. last question ko, Jack. Okay. And, yun nga, yun, baka meron kayong gustong, yun nga, i-plug or i-shout out. Shout out yun na. Oo. Shout out kay Sir Jules. Thank you sa Yeah. lahat. Sa Sir Jules na, yun, hindi kami iniiwan sa, kahit makukulit. Sino yung coach mo? Siya ba yung Coach na manager, ganun. Shout out din kay Rico. Babaero. May tuturo ako sa'yo. Bakit binapahiga mo? Hindi ba siya pwede i-ganon? Ikaw, Jory. I-ganon? Ba't pinapayos lang yung Ito, shout out. Si Alger. Shout out kay Alger. Siya yung nagturo sa akin ng mga like, lessons on Dota 2, ganun. Parang naging coach. Paragon din yun. Sa Paragon din. Para ganun. Paragon din. Okay. So, yun. Thank you guys, no, sa pag-accept ng invitation. And sa'yo din, Boss Pat, thank you dahil sumama ka. Kasi siyempre ako, wala na akong masyadong alam dito sa Dota 2. Ano yun eh? Computer kasi yun eh. Sa amin kasi walang ganyan dito sa taas, sa bundok.
Kaya mahirap, hindi ko maintindihan yun. Pero guys, seriously, thank you sa pag-accept ng invitation. I hope na, lalo na sa inyong tatlo, mas maybe na kung if ever man na mag-fail kayo dito sa tournament, I'm sure na gagaling kayo. Some of you may dedication. And, Kung ano yung path na mapipili nyo, hopefully successful. Yun lang. Ha? And naman sa mga nanood, sa mga nag-comment, actually dami nag-comment dito, hindi ko na nababasa eh. Pero thank you guys sa pag-comment, thank you rin sa pag-share. And yun, see you guys next time, next episode. And maybe after ang susunod na araw, magiging available to sa Spotify. Okay? So, yun. Thank you guys sa panonood. See you next episode. Okay? Thank you. Peace. Thank you guys. Tama. Thank you. Bye-bye. Tabush.